Magandang hapon sa inyo. Ako po si RP Lazaro. Magandang tanghali po. Ito na naman ang paligyarong tapat, babayerong banal, kristyanong manyakis, ang hindi umiibaw ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Magandang hapon po. Magandang hapon ka, Dennis. So, lumalabas ang balit. Mukhang may chismis tayong nahagip pa. Baka pwede mo naman kaming chismisan. O ito po ay chismis lang. Okay. Hindi ito totoo. Chismis lang. Kung meron sa inyong makakapag-confirm, sige po. Gusto namin sanang magtanong kung may makakapag-confirm. May nag-chismis sa akin kagabi that a couple of nights ago, naispatan daw si Atong Ang saka si Gretchen Barreto sa airport palis ng bansa. Walang binigay na detalye kung saan papunta, anong oras, whatever. Kasi sinabi nila, nakita ispatan sa NAIA. Palabas ng bansa. NAIA terminal ano? Now, baka lang may... hindi rin sinabi kung anong terminal. Okay. So, we don't know totoo ba to o hindi. Kasi alam mo yan, chismis, malamang sa chismis, di ba? Chismis Malabang yan, chismis yan. Posibleng totoo, posibleng hindi totoo. Posibleng kamukha lang. Baka meron tayong listeners. Viewers listener na kayang magbigay linaw sa chismis na ito. Baka may alam ho kayo dyan. Kasi remember, wala pa naman okay, hindi illegal yung ginawa nila. Wala pa silang kaso. Wala silang whole departure order. Wala kahit na ano. So they can freely travel. So wala pa pala silang kaso. Hindi yan katulad ni Harry Roque na talagang pumuga. Na lumabas ng patago. Oo. Para si Alice Go, umalis ng bansa. Ayan. Dumaan daw sa ano. Ng patago. Yan. Si Suwal. Ayan. Sila, malaya silang makakaalis. Gusto lang natin naman kung totoo ba ko. Bakit naman sila? Sabagay, may pera sila. Baka mamamasyal. Baka magdi-Disney lang. Bakit mo, nagbabakasyon? Uy, nasa chismis. Kasi posible naman. Nasa chismis. Posible naman. It's too stressful. Bakit? Diba? Kasi puta, binubutingting na sila kung ano-ano na binabato sa kanila. Kaya na medyo gusto nila naman lumabas, makakalimutan ko naman. Magkaroon ako ng 1 linggo puta o ilang araw na sa Hong Kong na wala akong maririnig, hindi ako kinukulit ng tao. Posible yun. They needed the rest. Diba? Kailangan lang nila ng pahinga for all that news. Kasi puta, isipin mo. Araw-araw, nahabol ka ng media, nahabol ka ng lahat ng tao. Wala pa man, tinatawag ka ng mamari tao. Diba? Posible yan. Especially kay Gretchen, kababaeng tao. Kasi yung inuso, parang ano yung puta, parang napakasama niyang tao. Sama siyang babae. Diba? So, yeah, it's understandable they would need the rest. So, may posibleng gano'n. Hindi natin sinasabing, kasi tsak yan, ang mga giisip na rin, tumatakas na. Guilty. Guilt. Diba? Flight is a sign of guilt. Dinis, tayo naman nasa usapan ng chismis, ano? Sila ba? Yun, chismis yun. Sila ba? Ni Atong Ang tsaka si Gretchen? Pinasabi di ba girlfriend na ni Atong Ang yung pamangkin? Wala na raw. Sabi, according to Marjorie, inahas daw ni Gretchen. Wow. Kay Nicole. Ganon? Iba na talaga may experience, ano? Yung pala, chismis yan, chismis. Nasa chismis na rin lang naman. So, malaya sila magkakapatid na nagchichismisan eh. Oo nga. Okay lang yan. Diba? Nung namatay yung tatay nila, doon sila nag-away-away. Ano ba yun? Napaka-public naman. Yan. Diba? I mean, how dysfunctional are you? Pag piyestahan kayo ng taong bayan, you could do that to your kin, to your blood. Well, maybe because they like the attention. Makes me wonder, baka mamaya drama lang yung lahat. Yeah, Artista sila eh.
Artista sila eh. O ibang drama naman tayo. Dramang politika. Dramang politika. O sige, pumunta tayo sa dramang Yung drama politika. Yung drama naman ni Marcoleta. May nagdadrama si Marcoleta na magfa-file daw siya ng 2 resolution. Lumabas po siya sa Net25. 20 hours ago lumabas yung video sa Net25 na he was being interviewed. Hindi ko para papanood yung buong interview, pero ang sinasabi daw niya doon is that magfa-file daw siya ng 2 resolution na number 1 saying na unconstitutional daw ang pag-aresto kay Duterte. And number 2, dahil unconstitutional, the second resolution is pauwiin, hindi house arrest, pauwiin, period. So, ayan. Unconstitutional nga ba ka, Dennis? Ang pag-aresto. Patulan pa ba natin? Okay, patulan natin. Patulan natin, sige. Andyan eh. Patulan natin. 1. The question of constitutionality is a matter that Teka, nawawala ka. Dali lang. not for the Senate. Wait for you to come back. Ayan, okay na. And as far as... Okay, Yan, hello. okay na. Balik ka na. Sige, please say that again kasi nawala ka. The question of constitutionality is a matter for the Supreme Court, not the Senate. Yung mga bagay na yan, it is properly lodged. With the Supreme Court, mag-file ka, mag-question ka. Either mag-file ka ng certiorari, mandamus, or co-warranted to define yung constitutionality. Now, so ito lang, the Supreme Court has already decided. They've decided. May ano One. na. May ano na. Sinabi na nila. Yes! Diba, sinabi na nila na valid. Ilang beses ng kinwestiyon yung ICC. Oo, yung arrest. Hindi yung arrest, but yung ICC membership ng Pilipinas. Kasi maraming pumapalagdan. When the Senate first ratified it, yung before, yung notification pa lang ng Senate dyan, puta kino-question na yan. And the Supreme Court has already said it's constitutional. Yung tinanong uli nung umalis ang Pilipinas sa ICC, the Supreme Court has said that the ICC, we are subject to the ICC up to the date that we left. Now, lahat ng nangyaring krimen up to that date, which is June of 2019, subject to ICC. Okay? So, question of constitutionality, the Supreme Court has already spoken. Next, ano ipapile ka resolution? Wala pa naman ng 20th Congress, hindi pa naman sila nagkikita, di ba? Kahit pumasayang resolution, it is a resolution. It is not a law. Ibig sabihin ng resolution, it is only an expression of the chamber's wish. Parang ginagawa natin pag bagong taon, New Year's resolution. Sana pumayat ako. Ganun. Walang silbi ang puki ng inang yan, drama yan. Resolution yan eh. It has no effect of law, it is nothing. Sa totoo lang, nagpapasikat lang yan. Kapag ka ang isang senador o isang congressman o isang konsehal o bokal nag-file ng resolution panglungsod, resolution panlalawigan, resolution ng Senado, resolution ng Kongreso, resolution lang yan. Umiepal lang yun. Para lang masabi niya, gumawa ako ng ganitong resolution. At the end of the day, parang may silbi ang resolution mo. Wala. Okay. Sa totoo lang, sayang ang papel, sayang ang oras, sayang ang merienda, sayang ang aircon, nagsayang ka lang ng mga resources ng Senado, pamahalaan para magpasikat ka. That's the only reason para sa resolution. And besides, does anybody really care? Well, the supporters Because do. The supporters do.
if they really care, tangin na nila, lumabas sila sa kalsada. Street parliamentary. Mag-rally sila, wag silang puro scatter. Parang ang New Year's resolution ko lang, sabi ko, papayat na ako eh. Wala naman nangyari. Ganun lang Tangin na lang. resolution. Diba, puro sila bingo plus. Puro sila scatter. Tangin na nyo. Lumabas kayo sa kalsada, pakita nyo talaga. Dahil pa kayo ng mga nandos na hig. Oo, nagpupunta sila na, may dalang merienda. Patlak daw sila. Ayun, pinalayas. Ang pinalayas sila. Ang pinalayas na ba? Alam mo yung tinaboy sila ng pulis? Pinalayas sila. Yung sa park? Oo. They were such a fucking nuisance. Pinalayas sila, yung tinaboy sila doon sila sa gubat. Jesus Maria Josep. Doon sila mag-rally sa gubat. Ang tao doon. Hindi na naiisip. They have made such a nuisance of themselves. Mapipiko ng mga Dutch sa kanila. Oo. Malamang tuluyan yung extradition. Mapapabilis. Why? Because look, wala naman silbi sila. Nanggugulo sila. Oo nga. Yung mga yung pa naman mahilig yan sa peace and quiet. Oo. It has gotten to the point that they are such a nuisance na wala nang makagamit ng park, wala nang makagamit nung lugar, wala nang makapag-enjoy. Yung kahit na yung mga afternoon walks, yung mga weekend walks. Sabi nga ng mga residente, noong una daw okay lang, pinagbibigyan, badahon nila, mabuwisit na daw sila kasi hindi nila magamit yung parke. Malaking bagay pa naman sa mga puti ang parke. It's actually a big deal to them. Pagdadamputin na nila. I-deport na nila. Pwede naman nilang gawin yun eh. Moto proprio, i-deport nila. Deport nila dito. Sabihin lang na, persona ng grata nyo. Di pulasan lahat ng Pilipino doon. Pati yung mga nagtatrabaho doon, yung mga domestiko. Putang inipa-deport nyo lahat. Putang pa-declare lang ng zona ng grata. Dito pa sa problema nila. Oo, tapos sa problema. Diba? Mahina sila eh. Tangin na, panireklamo nila, ayaw naman nilang gawa ng paraan. Human rights, Brad. Human rights. There is a limit to human rights. Once you've become a nuisance of yourself, medyo, look, they have to understand, these people are not their citizens. They are there as guests. Yes. And guests should behave themselves. Yep, hindi mo bahay yun. Hindi mo bahay yun. Nasa bahay ka ng ibang tao. Ganun talaga. Oo, tanga-tanga rin naman sila eh. Kung ako yan, tangina, pinagpadadampot yan, puta, mabilis pa sa alas 4, sinakit yung aeroplano yan. Pulasan tangina yan. Tangina yung buhay kayo sa inyo. Hindi na babalik yan. Minsan ka lang mag-aresto dyan, tapos sa usapan eh. Tangina, kupongin mo gano'n, no? Di ba? Kukulatahin mo, paligiran mo agad, itahimik, puro pulis. Kunwari, nagkikinod lang. Tapos, kulatahin yung unti-unting gano'n. Pagka dikit-dikit na, tangina, pagdadamputin nyo. Diba? Huwag nyo nang tiyargasin. Well, kung gusto nyo tiyargasin, pwede naman. Pero puta, pag gano'n, kulatahin nyo. Pagdadamputin nyo. Pasok nyo yan. Habang nasa loob ng kulungan, pa-declare nyo agad sa Foreign Affairs News, persona ng grata. Patay! Tapos, lahat ang maligayang araw. O, tangin ninyo, umuwi na kayo. Duterte pala kayo, ha? Doon kayo mag-Duterte sa bayan nyo. Ganun. Parang yung, tangin na sa kayo agad na aeroplano. Parang yung mga nasa Kuwait, di ba inaresto sila? Rally sila doon. O, tapos ang usapan. Tapos na. And remember, buti pa yung mga Arabo, no nonsense eh. Hindi kailangan ng trial yan. Oo. Pag dinampot ka, dahil because you're a foreigner, you have no rights to speak up. Yes, that's not your place. All they have to do is declare these people as persona non grata and then throw them away. Throw them out. Tapon sa Libya. Isa kayo na aeroplano, deport. Automatic deportation. Tapos ang problema nila. Magtatago na ulit. Tsaka natin sasalubungin yung si Tory. Oo. Pasalubong mo dito sa pulis. Tapos. Diba? Tsaka natin salubungin si Binibining Harinoke. Baka sumama yun. Kasi
Ano daw? I cannot come home because I will have to defend my president. Sabi niya gano'n sa meme. Tangina niya. Hindi na. Paano hindi defend? Hindi nga siya sinama. Hindi nga siya kinakausap Hindi siya sinama sa legal team. Tapos hindi siya sinama, tapos hindi rin siya kinakausap. Tangina paano? It turns out, nagsalita na si Sal Panelo. Busit pala si Digong dyan. Uy, hindi ko alam yun. Busit si Digong kay Akla. Bakit? Kay Akla. Tangina dami ng sabi. Tuwing magsasalita, imbis na mapadali, napapalala ang problema nila. Tangina sobrang daldal daw. Puta puro sabit-sabit. Katulad yung itinatago nilang 10 billion a month na nakukuha nila sa Pogo. Diba? Yung mga ganun. Kaya hindi yan sinuporta ng tumakbong senador. Okay. Lahat na ng sayaw, ginawa niya na eh. Hindi pa rin wala pa din eh. Nagsasayaw na sa lahat protect my president, pukin ang ilang mo. Kung talagang nandidisan, isipin mo, ilang Pilipino lang naman ang certified para mag-practice sa ICC. Apat lang sila. Oo nga. Hindi pa siya isinama. Diba? Sino yung dati niya? Sino yung dati niyang executive secretary? Sinamahan siya nun eh. Sino nga ba yun? Si Medjal Dea. Si Medjal Dea. Ayun, hindi siya iniwanan nun ha. Mula aeroplano hanggang doon. Hindi. Talagang yun, barkada niya. Barkada niya talaga. Brad din. Natake na nga lang sa puso si Medjal Dea. Nagkasakit talaga ng bandang huli. Brad din. So puta, mga Brad, walang iwanan. Ayun, kahit si Harry Roque. Si Medjal Dea, Brad. Si Harry Roque, Brad din. Si Medjal Dea, Brad. Si Harry Roque, Brad din. Si Roque, Brad din. Squatter talaga. Alam mo, ang dami kasing mga naglalabasa na balita na keso yun yan, last time, di ba, issue doon sa Soberanya, hindi rin dapat pinayang, mga ganun mga salita, ano na lang yan tingin ko, ginugulo na lang yan ng mga Duterte, yung usap-usap. Balik ko tayo, may isa pang issue doon kay Marcoleta. Alin yun? Isa pang katarantaduhan yan. Lalabas siya ng resolution to bring Duterte back home. To nullify the arrest. The arrest, Paano mo gagawin? Saka mong fa-file ng kaso nun? Sino kakasuhan mo dun? Isa pa, paano mo gagawin? Baka magsusulat siya sa The Hague. Hoy, unconstitutional. Sino susunod sa kanya? Nobody cares about constitutionality there. Bakit? Because it is not a municipal law. Hindi sa parte ng Philippine jurisdiction. So nobody cares. Nobody gives a shit. Nobody gives a shit. Tangin ako, tayo nga, Pilipino, we don't give a shit. Well, except for the supporters who do. Because they're idiots. Tangin hindi nila naiintindihan. Paano? Ask nyo sa totoo lang, they're playing for their particular audience. Inuuto lang nila yung mga DDS. Kaya yung mga sikat na DDS, sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan, yung mga DDS. Diba? Para tuloy-tuloy suporta. Kasi wala nang humihina na diba DDS. Sila Mocha Usod, sila ba? Lista natin yung mga DDS. Sila Banat B. Banat B palagi. Sila Banat Bay. Banat Bay ba? Banat B? Sila Kiko. Sila Bam. Yung mga sikat na DDS Si Lenny, DDS na ngayon na. Oo nga Yung mga Liberal Party, DDS na yan. Ngayon pantalo dating dalawan sila. Alam mo, ngayon pantalo na. Ngayon pa sila kumampi. Ano ba yun? I don't understand. Alam mo, syempre pag ang barko lumulubog, lalangoy kang palayo, hindi pa papabalik. Well, kasi ganito People mistake them for people with principles. Well, bagay. Akala ko din naman may prinsipyo sila
Diba? Diba? Yun ang mga ano ngayon yung definition ng DDS ngayon. Double Death Squad, Die Hard Duterte supporters, tsaka dating dilawan sila. Dating dilawan sila. No, but seriously, no? Definition ng DDS. Pero seriously, no? Sabi nga nila, pag ang bahay ay nasusunog, tumatakbo kang papalayo. Hindi ka bumabalik sa loob. Anong ginawa? Anong ba ganun ba kalakas ang DDS? Ganun ba sila kadami? Hindi, malapit nun. Huli sila sa balita. Tangina nila, kung gusto nila sumama sa DDS, dapat noon pa. Bakit ngayon? Oo, diba? bagsak na, talo na eh. Bakit ngayon? Kung kinginan nyo, di sana noon pa. Para kung at least, at the very least, kumita man lang kayo. Ngayon ba may lumalabas na pera? Anong ilalabas na? Inuupakan niya. Kaya nga pinagkakasuhan sila ngayon. Kaya nga natataka ako, bakit ngayon sila kakampi? Ang hinahuli sa balita, booking inang yan. Alam mo, hindi kasama sa chat group. Putang inang yan. Hindi nakasama sa Viber group. Hindi kasama sa Viber group. Booking inang huli. Ang hinang yan. Ha? Ganun ba? Ganun na ba ngayon? Diyos ko talaga naman. Booking inang yan. Kung kailan palubog ang barko, tsaka sumangko, tsaka umangkas, alam mo, kinang-inang yan. Alam mo, kahit mga daga, pag ang barko lumulubog, lumalangoy palayo. Hindi sila pumabalik sa barko. That proves yung noong ko pa sinasabi. Which is? Mga walang political sense. Yung magagaling kasi, nag-aalisa na ng liberal. Pinakakabagaw. Ako yan eh. Wow. Puta, sino natira sa liberal? Di Baguiat. Oo. Si Kiko, si Bam. Tama po yung pinakamagaling, si Bar, wala na. Maganda na, nag-jump ship na rin yung mga yan. Yung bilaw kasi retired for politics. Pero see, that's the point eh. Ang magagaling yung mga staff ni Mar dati, yung sila Attorney Barrios. Yun ang magagaling. O kaya yung mga tao ni Pepin, nung tumakbo si Pinoy, yung mga dating LDP, yun ang magagaling, yung mga operador na yun. Ngayon, wala na. Magpunta ka doon sa office nila dyan sa EDSA. I didn't even know they had an office in EDSA. Malapit sa Guadalupe. Talaga? Yung Gaite. Oh, I didn't know that. Yung sa may, Furusato. Nandun na office. That's on the other side lang. Nuevo pa yun, Nuevo. Oo. Viejo. Viejo pala, oh. Ito palang side na to, Nuevo yung kabila, Viejo, tama. So yun, puntahan mo. Tignan mo yung itsura ng mga tao. Paano mo kami PWD? Ewan ko ba? Maligalig. Invalido from the neck up. Wala na. Walang political sense. Hindi in a political sense yan, no? Not the physical. That's the thing. It's kind of dead in the water. They continue to misread the room. That's the thing. It's simply because they do not have... Wala silang pinahawakan kasing prinsipyo. Sa kanila, everything is negotiable. Ano yan? Napagod na sila? Yeah. Napagod sila to carry the torch ng prinsipyo and finally, siguro, saan may pera doon na kami. Parang they feel so defeated siguro, no? Yes. Oo. Ayoko kasi na. Kasi at least nung panahon nila, Butch Abad. May konti pa. Nung active pa sila Butch Abad, active pa sila Frank Drilon, at least, mayroong tumitindig. Yeah. Diba? Ngayon lahat, mas abala na lang sa sariling politika eh. Oo. Like yung matitibay nila, local.
Ang matitibay nila, katulad ni Jerry Treñas, Iloilo. Kid Peña, hindi nakikialam sa national eh. Yung mga followers naman niya, like, mga supporters si Kid Peña lang for once is, ako, I always, have my car washed at his car wash. Meron siyang car wash daw dyan sa may, ano ba street ito? Kalimutan ko. Kalayaan. Tama. Pansinin mo, actually, ang magagaling sa liberal, yung nando sa bandang Iloilo. Iloilo, Capiz area, yung Panay Island. Solid yan. Solid talaga yan. Yan yung magagaling na liberal party mate. Tiga yan eh. Tiga dyan eh. Taga dyan. Okay. Nakikialam ba sa national? Ay, hindi. Hindi sila. They don't care. As long as within the ranks, sila lang. Okay na sila doon. And that's the problem. Because it's these people who have moral ascendancy. It's these people who have principles and who actually know and understand what party building means. Hindi ito mga nandito sa NCR. But these people kasi, they have their own problems to think about eh. Yung local constituency nila, mga ganun problema nila. Because that's the point. It's these people who have local problems because they have to face these problems every day and have to fix these problems, and they're working properly. They're experienced. They know what it means. Yeah. They know what it means, what it takes. Because it's their everyday life. Hindi katulad na nandito sa NCR. Kasi yung mga nandito sa NCR, wala sa pwesto. Wala silang alam, wala silang ginagawa. Wala. They have no experience. They have nothing. And that's the thing about politics. You have to keep your finger to the pulse every minute of the day. Yeah. And it's not easy to do that. And it takes experience. Yes. To be very good at it. Yes. That's for sure. The people that are very good at it, ayaw makialam sa national. Oo. Like, ayaw makialam. Ito, Kid Peña is from the same town as their HQ. Taga-Capiz siya? Hindi. Taga Makati. Makati. Sa Makati yung HQ nila di ba? Kala ko, Yeah. Kala ko bakit hindi nila lapitan? Hindi nila hinga ng tulong? Boss, tulungan mo naman kami mag-organisa. Bakit nga ba hindi? Tumanggi na ba si Kid Peña? Ang katulong nila, yung mga sila ganyan bundal. Wala na sa kapangyarihan yun eh. Precisely. Because if there were any good, sila sanay nakapwesto. Yeah, sila pa dapat nakapwesto. Hindi nag-survive politically eh. And the thing is, kahit na sila ganyan bundal, ang alam ko, they're more interested in local politics. Siyempre, kasi doon siya tatakbo eh. Nobody wants to help out sa national politics. Because nobody wants to ask help. Subukan mong tumulong. Ikaw pa masamain. Ganun. Kasi ang problema sa Pilipino, pag tutulong ka, what's in it for me? Pag hihingi ka ng tulong, parang lalagyan ka din ng busal, hindi bibigay sa lahat ng detalye. Basta as soon as this becomes good, I will take credit. May ganun. Ka-trader din kasi tayo. That's it. Ako, sa nakita ko, that's their problem. Ka-trader. Wala silang tunay na pagmamahal sa bayan. Magaling na talagang, parang unlike Lakas ang puta talagang. Saka Lakas, simple lang ang batas nila. There are only two unbreakable laws sa Lakas. O two unbreakable rules. Which are? The equity of the incumbent, one. And second, the primacy of the chairman. Okay. Ibig sabihin, equity of the incumbent, kung sino ang highest ranking ngayon, siya ang chairman sa lugar. Kung sino ang nakapwesto, siya yung priority tatakbo for that same position. Then the primacy of the chairman.
yung chairman ng probinsya ang masusunod. Siya ang masusunod sa teritoryo niya. Hindi makikialam ang national sa kung ano ang sasabihin ng chairman. Those are the only unbreakable rules. At puta, ang grabe ang nila, ang party loyalty nila. It looks like it, yeah. Puta tsaka they've been through wars. Eh. So sa totoo lang, sa membership, sila pinaka-stable. Regardless kung anong bagyo dumating, ang party stalwart ng lakas, naputol yung huli mo yung mga miyembro nila ng lakas, puta panahon, yung mga miyembro nila ng lakas, lakas na sila. Kaya ako ako, nahalata bang fan ako ng lakas? Hindi, doon ka nakakita ng matino eh. Siyempre, it's not surprising. Anyway. Hindi, tsaka karamihan ng mentor ko nandun. Well. And talagang I stuck my teeth in politics. Because of them. Talaga. Well, speaking of lakas. LDP tsaka lakas ng mga lumang mga dating bago ako nakapag ikot-ikot. Yan, natin naubos ang ating oras na at paubos na. Salamat ng marami sa pakikinig ho sa inyo lahat. Like and subscribe naman ho kayo. I don't always say that, pero kasi kailangan na namin. Please like and subscribe kung gusto nyo pa ho makarinig ng mga kwentuhang ganito, kung saan malaya ho kayong makakapag-message at malaya din kayong murahin kami kung gusto nyo. Nasa sa inyo yan kung ano ikasisiyan nyo. Kung gusto nyo rin mag-share ng chismis, please do. We shall mention you in the next vlog. Kung meron kayong mga chismis, kung gusto nyo banggitin namin yung chismis, kung gusto nyo banggitin namin kayo, pwede rin. But just tell us what you want and you will have it. So, yun. At maraming salamat ulit, no? Please. Yun, ako po si Please like, subscribe, and share. Yes. The more people who watch us, the better. The better. Para lumabas yung totoong dapat na pinag-uusapan, panglaban man lang sa fake news. Thank you very much ulit. Ako po si RP Lazaro. Magandang tanghali ulit. Maraming salamat. Ito na naman ang Antas na Talipandas. Dennis Reyes, nagpapaalam, Babalos. Thank you.